Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August. Love reading, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Wait lang. Ayusin ko lang. Kung saan kayo naka-resonate. So, Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, especially your moon sign. So, let's start. August 2025, love reading for Pisces. What is happening right now? So, what is happening ngayon before tayo pupunta sa August? Your person's situation. Racing, running, avoiding. So, ano yung pwedeng gustong sabihin sa'yo ng person mo? Pwedeng gustong sabihin sa'yo ng person mo. We both know I am not the one for you. Kaya, nagra-running siya. Yung situation mo, Pisces. Your situation right now. Intuition, inner knowing, and this is really you, Pisces. Intuitive person, intuitive people kasi mga Pisces. Malakas yung mga intuition ng mga Pisces sign. So, let's see. What is happening right now? Yung feeling ko, alam mo naman siguro to, Pisces. Or baka alam mo na meron siyang someone and nararamdaman mo na to. Even siguro nung kayo pa. So, what is happening right now? May binalikan siya. Nung time na to, parang kahit nandyan pa siya, kahit nasa relationship pa kayo, dahan-dahan na kayo wasak dalawa. Doon pa lang, alam mo na, may nararamdaman ka na something's wrong. Nung time na hindi na kayo nagiging masaya. So, there is a possibility, nag-aantay ka lang talaga dito ng right sign na para masabi mo na, sabi ko na, yun talaga yun. So, naipit ata sa sitwasyon yung person mo. So, may mga disappointments dito and may mga tinatago talaga siya sa'yo. But even if tinatago niya to sa'yo, para sa'yo kasi alam mo na parang para sa'yo, gets ko na to. Hindi na ako nasente sa mga ganitong sitwasyon. Na meron na talaga. Para sa'yo, it is either na nagkabalikan sila or meron siyang someone else. So, let's see more. Si person mo, ipit na ipit siya sa sitwasyon Either meron siyang family or commitment din. So, naiipit talaga siya sa sitwasyon. And, as a point din na alam niyang nasasaktan ka din talaga sa mga nangyari. This person betrays you.
Itong person na to, sa totoo lang, minahal ka naman niya. Hindi naman sa hindi. Minahal ka niya. Kaya lang iniisip niya kasi dito, yung mga sinasabi ng ibang tao. Baka sinasabi ba ng pamilya niya, or sinasabi ng ex niya ba, or ex niya ba to, or what. Sinasabi siguro ng mga kakilala niya, or ganyan. So, parang nakakaramdam siya ng judgment in a way. Pero that doesn't mean na hindi kanya minahal. Minahal ka niya. Kaya lang para sa kanya kasi, yun na ngayon, alam niya na hindi kayo para sa isa't isa. Parang feeling niya, nahiya siya. Nahiya siya na paano niya ipagmalaki. You know, itong relasyon na to, na alam niyang tago lang naman to. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? So, that time, until sa point kasi na nawala na siya ng gana. Kasi knowing na wala din patutunguhan yung relationship ninyo. See, he did take the leap of faith, he or she. Nararamdaman ng person. Parang para sa kanya kailangan kong gawin to. Pero na-confuse talaga siya. Naku-confuse siya sa mga nangyayari, sa nararamdaman niya even. Minsan di siya nakakatulog sa gabi, thinking about you, the situation. Parang asa point din siya na yung feeling niya dito is coldness and the emptiness. Na disappointed talaga siya. Kasi alam niyang naging unfair siya sa'yo. Ini-stalk ka pa nga nitong person na to eh. Ini-stalk ka niya that kung naka-move on ka na ba, okay ka na ba? Parang ganon sa ginawa niya. Kasi, minahal ka naman niya, minahal ka niya. Alam niya din naman na, alam mo yung hindi ka yung babae or lalaki na, I think babae, na yung para lang, yung parang ano lang, laro-laro lang, no. Nakita niya yung worth mo as a person, as someone na pwede talagang sabi natin na asawahin in a way. Ano naman yung nararamdaman mo dito? Anyway, you might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo, or Taurus, Pisces. Might be this is you, Pisces, or you might also dealing with the same Pisces. Libra, Gemini, Aquarius is also there. So, ano naman yung nararamdaman mo dito, Pisces? So, Pisces, I can see here that para sa'yo, you will going to end the cycle talaga. You will going to cut off the cycle. Kasi, di ba, alam mo na, ramdam mo na to eh, may intuition ka na about this. So, para sa'yo, mahal mo tong person na to, minahal mo talaga to, you are really hoping for a second chance or yung magle-level up pa yung relationship niya. You are really hoping for that. But then, sa mga gulo kasi, sa mga conflict na nangyayari, parang feel mo, naramdaman mo na parang wala din talaga ito. Parang malabo ba, kumbaga. So, meron kang feeling dito that gusto mo muna talagang mapag-isa. Gusto mo muna talagang magpahinga in a way. Madami ding question sa isipan mo, Hindi naman ibig sabihin ramdam mo na alam mo na meron siya, ganyan, and hayaan mo na lang. Madami ding question sa isipan mo. Nasaktan ka din. And nag-hope ka din na sana sinabi niya or sana
Hindi na lang siya pumasok sa buhay mo, mga ganung mga bagay. But you did cut off na. Yung feeling mo dito, I need to cut off these feelings and move forward towards changes in my life. Pisces, you are here. You might be also dealing with, or baka nandito sa chart mo itong Leo, Virgo, Aquarius, Capricorn, Taurus. So tignan natin ano yung pwedeng mangyari this month of August for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. August 2025. Love reading for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Today, present, now, in the moment. Ano yung pwedeng gusto niya sabihin sa'yo? I love you unconditionally. On your part. Lies. Keeping secret. So, ang nagigets ko dito, etong person na to, di ba sabi ko kanina, minahal ka talaga ng person na to. Kaya lang kailangan niyang gawin to dahil na din sa mga nasasabi ng ibang tao or ng pamilya niya ba or what. Parang naisip niya kasi dito na kahit pa tatagal pa siguro kami ng 10 years, kung hindi naman talaga kami official na mag-on or hindi kami pwedeng magpakasal, parang wala lang din mangyayari sa relasyon namin. And thinking about that, nababad trip siya, nadidisappoint siya. So but that doesn't mean that he or she didn't love you. Mahal ka niya, minahal ka niya. Kaya lang hindi niya kaya paglaban to ng ganito. So, baka itong person na to, nagparamdam to siya ulit sa'yo. Might be this August in the near future. Baka nagparamdam to ulit sa'yo and telling you that minahal kita, ganyan. I'm sorry, mga ganun-ganun. Pero parang hindi ka na naniniwala sa kanya, Pisces. So, let's see. Ano yung pwede mangyari this August or in the near future, Pisces? Wala talaga. Separation na talaga to, Pisces. This is the death card. So, this is already the ending sa inyo. Kasi, feeling ko kasi, ang binalikan niya talaga dito is the wife. Hadlang na din kasi to eh. Tapos, hindi ka pa niya kaya paglaban. Kasi, kaya, may responsibility pa sila nitong person na to. Pero feeling ko kasi parang magpaparamdam pa to siya sa'yo. Pero hahadlang na kasi to eh. Kung parang guidance na din to sa'yo, Pisces, na kung sakaling magpaparamdam siya sa'yo ulit
and mahal mo pa rin siya. And this person will going to tell you na minahal kita, naging masaya ako sa'yo or something like that. Kailangan na talaga na imulat mo yung sarili mo sa katotohanan na these are just words. Parang wala na kayong patutunguhan dito, huwag ka nang padala dito. Kasi baka hantong lang din kasi siya sa gulo, sa away, tapos mawawala din siya. Parang kailangan maging wise ka sa decision mo. Dahil sa kung babalik ka sa kanya, if ever man, baka magbibigay lang to sa'yo ng mabigat na problema in a way because of the past person. So parang sinasabi dito, Pisces, na kahit pamahal nyo pa yung isa't isa, kahit mararamdaman mo pa yung pagmamahal ng person na to, kailangan mo talaga magpatuloy towards moving towards your way na talaga outside sa buhay ng taong ito. Yun, kailangan mo na talagang tudukin itong relasyon na to. Kahit pa magparamdam pa to siya sa'yo in the future, in the near future, this month of August, para maayos kayo. Kasi itong person na to, magkakaroon pa kayo ng communication, baka nga talaga, babalik pa to sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin nito na babalik siya sa'yo at iwan niya yun. Pwedeng magsisinungaling pa din siya sa'yo. Of course, kasi wala akong nakikitang iiwan niya yun. Sila pa din. And parang siguro LDR could be or ganyan na kaya niya lang tong parang sabihin natin na i-manage yung ganitong sa'yo at doon ulit. So may isip niya ulit to. So parang para sa'yo kailangan mo ng pag-isipan ng mabuti to para hindi ka naabot sa point pa na gugulo na naman to sa buhay mo. So, dapat moving forward ka na talaga dito, Pisces. Dahil baka meron ding dadating sa'yo. Kailangan maglakas loob ka na talaga dito na mag-move forward. Na wag nang padala sa sinasabi nitong person na to sa pagbabalik niya if ever. Dahil, wala din mangyayari. So, move forward ka na talaga towards your goals o baka may one day madadating din na para sa'yo talaga, someone new. Kung sakaling magpapatuloy ka na talaga sa pag-move forward mo, Pisces. Kasi itong person na to, wala akong nakikitang hiwalayan niya yung family or something. Wala akong nakikita. Pero kung mag-move forward ka din, may nakikita ako sa yung happiness, new person na dadating sa in the future, na mas mamahalin ka ng walang kahalo in a way. So, I'm going to pull an oracle card. This is from, this is a spirit guides message. Message from the spirit guides. For you, Pisces. Learn to ride the waves of life. When faced with difficult times, you can either fight against the current or go with it. So ask yourself, what is to be gained by depleting your energy, fighting against it? Don't do that to yourself. So, parang sinasabi din to na, yung sinabi ko sa iyo kanina, na wag mong pilitin yung sarili mo sa sitwasyon na hindi na para sa'yo. Okay? Kahit pa sabihin pa niya na mahal ka niya or what. Huwag niyo nang pilitin yung nararamdaman ninyo. Like, go with the flow ka na lang, pero you need to be wise enough and smart enough na din na sa mga galawan mo. And, yun na din yung kanina na sinabi ko na kung sakaling magde-decide ka na babalik sa kanya, kung sakaling babalik siya at patawarin mo siya at makipagbalikan ka sa kanya dahil mahal mo siya, kailangan mong pag-isipan ng mabuti yun. Totoo minahal ka niya. Kung babalik man siya, totoo mahal ka niya. Pero hanggang kailan yung pagmamahal na yun? Kasi wala akong nakitang iiwan niya yung isa para sa'yo.
So, yun, Pisces, that is my reading for you. Thank you and God bless.